Ilang buwan lang after namin maglipat ng bahay ng kapatid ko nung nangyari sa akin to. Studio type bahay namin kasi di pa napapagawa yung division. Yung setup pa lang ng bahay is kita mo yung kabuuan. May isang bed sa front na part ng bahay, yung sa right side ng pinto. Then sa right side middle part yung isang cabinet namin. Parang yan yung nagsisilbing division for the meantime. Sa left side middle part naman is yung dining set. Then overlooking sa view ko from bed, yung kusina, which is nasa left side. And yung pinto para sa backyard. One time, ako lang mag-isa natulog sa bahay. And naka-experience ulit ako ng sleep paralysis. And most of the time, hindi lang ako makagalaw. Yung ulo lang nagagalaw ko. And hindi din makapagsalita. But iba tong experience na to. Habang nakahiga ako sa bed, akala ko yung usual lang na nagising ako in the middle of the night. Pero bigla akong hindi makagalaw. Kaya alam ko agad na nakaka-experience na naman ako ng sleep paralysis. Normal naman sana for me kasi sanay na ako. And after ilang try naman nagagalaw ko agad kamay or paa ko and nagigising din. Pero paglingon ko sa kabuuan ng bahay, I don't know bakit ako lumingon. Shoota! May nakatayo sa gitna ng bahay sa tabi ng cabinet namin. Medyo maliwanag yung sinag ng buwan na tumatagos sa bintana ng kitchen namin. Kaya kitang-kita ko talaga and I can't even look away. I assumed na lalaki siya kasi hindi mahaba yung buhok. Around 4 feet siguro height niya. Or shorter, black siya from head to foot. Kaya di ko din masyadong makita kung may damit ba siya pang itaas. Pero sure ako na meron siyang pang lower na parang palda. Nakatayo lang siya and nakatingin sa akin pero grabe na yung kaba ko. And mas nadagdagan pa nung niring niya yung round bell na hawak niya. Hindi lang siya simpleng round bell, madami pang anik-anik. Mas dumoble ka ba ako that time? Mapapadasal ka talaga. Matagal na nung nangyari to kaya hindi ko alam kung paano ako nagising. But you know what? Nauulit-ulit yun a couple of weeks after. Nakatayo ulit siya sa may bandang cabinet and this time biglang umangat yung bed ko and gumalaw-galaw, syuta talaga. I don't know kung matutuwa ba ako kasi kahit paano consider ko siyang panaginip lang and hindi naman talaga nangyari. Then, nung kinuwento ko to sa tita ko, nasabi niya na may puno ng kamiyas sa backyard namin na pinutol. Siguro yung nakita ko yung nakatira dun dati. After naman ng experience ko yan and nung nagka-division na bahay namin, di ko na nakikita yon kasi kwarto na ng kapatid ko yung part kung saan siya nakatayo that time.